Nang sabihin ni Nor na babayaran niya na lamang ito, hindi naman ito ininda ni Zodo dahil iniisip niya na gawa ang kanyang punyal sa orichalcum at pangil ng dragon na hindi madaling masira, kaya't napapaisip siya kung anong klaseng sandata ang hawak ng bida. Gayunpaman, nagdesisyon na si Zodo na gamitin ang kanyang huling alas at inihagis sa ere ang kanyang unang nasirang sandata, kung saan gumawa ito ng pulang liwanag bago kumalat sa daan-daan pang mga punyal. Habang nakilala ito ni Ines bilang Silver Cross na kilalang sandata na kayang pumatay ng daan-daan sa isang atake, sinabi naman ni Zodo kay Nor na maaari niyang subukang sirain ang kahit ilan sa mga ito, ngunit kaya niyang lumikha ng mas marami pa. Kaya nang sinimulan na ni Zodo na paliparin ang mga punyal, sinubukan ni Nor na harapin ang lahat ng mga ito, ngunit dahil napakarami nito ay napilitan siyang gawin human shield ang kanyang katawan upang maprotektahan lamang si Rollo. Nang napansin ni Ines na hindi ito kakayanin ni Nor nang siya lamang mag-isa, naisipan niyang tumulong ngunit bigla niyang naalala na ang tanging ibinigay lamang sa kanyang misyon ay siguraduhing ligtas ang prinsesa. Subalit matapos niyang maalala ang mga ginawa ni Nor, nagdesisyon siyang sundin ang kanyang puso at nagpaalam kay Lin upang tulungan ang bida. Kaya sa paglipad ng walang katapusang mga punyal ay napagtanto ni Nor na hindi niya ito lahat magagawang salagin, kaya't naghanda na siya upang protektahan si Rollo. Subalit gumawa ng isang panlilinlang si Ines upang siya ay makapunta sa harapan ni Nor, at hinarang ang mga punyal gamit ang kanyang kalasag. Habang nagulat si Nor na niligtas siya ni Ines, humingi naman ito ng tawad sa kanya sa pagiging late bago nito sinimulan atakihin si Zodo gamit ang kanyang mga kalasag, ngunit dahil parang si Peter Pan ito kung gumalaw ay hindi niya ito matamaan. Kaya humingi siya ng tulong kay Nor at sinabing siya ang bahala sa kanilang depensa, habang ito naman ang gumawa ng kanilang magiging opensa at sirain ang mga punyal. Subalit habang napapaisip si Nor kung paano niya ba tatamaan ang mga punyal ng ganito kabilis, bigla niyang napansin ang mga sirang kuko ng palakaw sa lupa, at sinabi kay Ines na may naisip siyang plano. Nang sabihin niya ang kanilang magiging plano kay Ines, ginamit ni Nor ang kanyang physical enhancement at stone throw abilities, bago niya ibigay kay Ines ang signal upang ibaba ang ilan sa mga kalasag upang bigyan siya ng puwang para ibato ang mga kuko, at magawa nilang mawasak ang mga punyal na patungo sa kanila. Subalit habang busy sila sa pagwasak sa mga punyal, hindi na malaya ni Ines ang palihim na pag-atake ni Zodo patungo sa kanya. Ngunit nagawa pa din itong salagin ni Nor sa huling segundo, kung saan hindi makapaniwala si Zodo kung gaano kabilis ang bida at nagawa pa nitong sirain ang kanyang punyal na gawa sa adamantite. Nang tanungin ni Zodo si Nor kung paano niya nagawang depensahan ng ganoon kabilis ang kanyang mga atake, hindi naman ito maipaliwanag ni Nor at sinabing marahil ay nagawa niya lamang ang mga iyon. Sa tingin ni Zodo ay may tinatagong kapangyarihan si Nor na may kinalaman sa kakaibang anyo ng kanyang espada, ngunit dahil nagawa na nitong masira ang lahat ng kanyang punyal ay hindi na niya ito magagawa pang alamin. Kaya't nakapagpasya siya na sumuko na lamang sa ngayon at marahil hindi na rin siya makakapunta sa Royal Capital upang panoorin ng isang grand festival roon, na ipinagtaka naman ni Ines kung anong ibig sabihin nito. Hindi naman nagbigay ng kahit anong impormasyon dito si Zodo, at sa halip ay sinabing sa ibang pagkakataon niya na lamang babalikan si Rollo. Ngunit bago pa man makaalis si Zodo, ay gumawa pa ito ng isang mabilis na atake kay Nor at talagang napagtanto na hindi niya talaga makukuha ang bata mula sa kanya, bago ito tuluyang maglaho gamit ang itim na usok. Dahil sa nalaman nila tungkol sa kaganapan ngayon sa capital ay tila naiisipan nilang bumalik muna roon, ngunit nagsimula namang manginig si Rollo sa takot, nang marinig na doon nakatira ang mga bida. Sinabi niya na hindi sila pwedeng bumalik roon dahil bago siya naatasang ihatid ang halimaw na Froggy, narinig niyang pinag-uusapan ng kanyang mga tagapagbantay na may isang nakakatakot na halimaw na ipapadala sa capital, isang halimaw na mas malakas pa sa Black Death Dragon. Dahil doon ay agad na nakapagpasya ang prinsesa na bumalik sila ng capital, na kung saan susubukan sana siyang pigilan ni Ines, ngunit sinabi ni Lin sa kanya na alam na niyang napag-utusan lamang siya ng kanyang kapatid. Hindi man niya ito narinig mula kay Rain mismo ngunit alam niya kung paano mag-isip ang kanyang kapatid, subalit hindi niya matatanggap na malaman na nasa panganib ang buong kaharian, habang siya ay tumatakas na lamang. Dagdag pa ni Lin na tignan niya na lamang ang nangyari sa mga demon folk matapos nilang mawalan ng mga tahanan, na kung saan maaaring humantong ang kanilang mga kapalaran katulad sa kanila, kung wala siyang gagawin upang ipagtanggol ang kanilang kaharian. Sa huli ay pumayag rin si Ines na bumalik sila sa capital,
ngunit nais niyang mangako si Lin na hindi ito aalis sa kanyang tabi, na kung saan nangako naman ang prinsesa. Habang si Rolo ay sasama rin sa kanila at nais bumawi dahil sa ginawa niyang insidente, napansin naman ni Lin na nakatingin sa malayo ang kanyang sensei, marahil sobra itong nasasaktan sa kalagayan ng bata. Ngunit sa totoo lang, iniisip lang ni Nora ang kanyang panghihinayang dahil hindi niya natikman kung ano ang lasa ng pinatay niyang Froggy. Habang pabalik sila ng kapital, nagsimulang kabahan si Lin kung ano ang kanilang kahihinatnan kapag nakarating sila roon, ngunit pinakalma niya ang kanyang sarili dahil nasa tabi naman niya ang kanyang sensei. Gayunpaman, hindi dapat siya umasa sa kanyang sensei at gawin ang kanyang responsibilidad bilang prinsesa ng kaharian, kaya't nangangako siyang gagawin niya ang lahat upang lumaban, kahit maging kabayaran pa ang kanyang buhay. Samantala, bagamat ang kapital ay lubhang nasira, nakatanggap ng magandang balita si Rain na nagawa nilang maitaboy pansamantala ang mga halimaw, sa tulong ng 6 na soberano. Subalit ang problema ngayon ay hindi nila alam kung saan magmumula ang susunod na pag-atake, kung magmumula ba sa hilaga, sa timog, o baka magmula pa ito sa itaas. Kaya habang nakatingin si Rain sa kalangitan, napansin niya na tila may kakaibang lumilipad rito na mataas pa sa mga ulap. Dahil nais niyang malaman kung ano ang bagay na ito, ginamit niya ang kanyang uncover spell upang ibunyag ang kakaibang bagay na lumilipad sa ibabaw ng kanilang kaharian. Subalit sa kanyang pagkabigla, natuklasan niya na isa pala itong malaking dragon, na kung saan hindi ito pangkaraniwang dragon kundi ang tinatawag na Dragon of Calamity. Habang sila ay pabalik na ng kapital, naalala ni Nora ang kwento ng isang adventurer na nakatanggap ng pamagat na Dragon Slayer, matapos nitong paslangin ang isang masamang dragon. Labis na humanga rito si Nora at nais niya ring maging isang Dragon Slayer, ngunit pinaalalahanan siya ng kanyang ama na hindi madaling gawain ang pagpaslang ng isang dragon. Dahil ang ilang dragon ay nabuhay na ng libu-libong taon at ang mga ito ay sobrang lakas, na may kakayahan na wasakin ang mga bundok at sirain ang buong kontinente nang ito lamang mag-isa. Subalit biglang nagising si Nor sa panaginip na iyon dahil naramdaman niya ang isang halimaw sa malapit. Nang tignan din ito ni Lin ay ikinagulat niya nang makita ang isang Calamity Dragon, na lumilipad sa ibabaw ng lungsod. Nagsimula ng mangamba ang mga tao habang si Rain ay hindi naman makapaniwala, dahil mas pinili ng imperyo na gisingin ang dapat nasa hibernation pang Calamity Dragon, sa kadahilanang hindi nila nakuha ang karapatan sa kanilang dungeon. Nang nagsimula ng kumilos ang Calamity Dragon ay agad nang ipinag-utos na ilikas ang lahat ng tao palabas ng lungsod, ngunit ang archer na soberano ay naramdaman ang bakas ng mga mana para harangan ang mga daan ng paglikas, na kung saan ginawa ito upang panatilihing abala ang bawat soberano at hindi nila magawang harapin ng sama-sama ang dragon. Samantala, habang nangangamba si Ines dahil sa banta ng pagkawasak ng buong lungsod dahil sa Calamity Dragon, si Lin naman ay hindi maiwasang mag-alala sa kanyang amang hari. Ngunit sinabi ni Nor na hindi pa huli ang lahat dahil kaya niyang makapunta ngayon sa lungsod ng mabilis. Sinabi ni Nor na pwede nilang gamitin ang parehong taktika na ginamit nila laban sa Emperor Goblin, na kung saan hiniling niya kay Lin na tamaan siya ng kanyang pinakamalakas na wind blast, upang mabilis siyang makapunta sa lungsod at matulungan ng hari. Kahit nag-aalangan na gamitin ulit ang kanyang kapangyarihan sa isang tao, nagpa siya si Lin na magtiwala sa kanyang sensei at itigil na ang pag-aatubili. Kinumbinsi naman ni Gilbert ang hari na dapat na rin itong lumikas, ngunit sinabi ng hari na tumulong na lamang siya na ilikas ang mga mamamayan dahil mayroon pa itong sariling tungkulin na dapat gampanan. Naalala ng hari ang banta ng emperador na dudurugin niya ang kanilang kaharian, kung hindi nito makukuha ang karapatan sa kanilang dungeon. Sinabi pa ng emperador na kaya niyang makontrol ang buong mundo kung mapapasakamay niya ang ganitong yaman, ngunit sinabi ng hari na mas mabuti nang huwag pakialaman ang mga kapangyarihang hindi kayang kontrolin ng isang tao. Subalit tila minaliit ng hari ang banta ng emperador, dahil wala itong pakialam kung anumang mangyari basta't mapasakamay lamang nito ang kanilang dungeon. Gayunpaman, ang tanging iniisip niya na lamang ngayon ay mailigtas niya ang kanyang mga mamamayan at ang kanyang anak na si Lin, habang sisiguraduhin niyang makukuha niya ang isang mata ng dragon bago siya mamatay. Samantala, ginamit ni Ines ang kanyang Divine Shield upang lumikha ng isang cylinder at inutusan niya si Nor na tumayo sa harap nito. Pagkatapos ay ginamit naman ni Lin ang lahat ng alam niyang Magic Shield upang siguraduhin kay Nor lamang nakafocus ang kanyang Wind Magic.
Kaya habang nagtatanong si Nor kung ligtas ba ito, humingi ng paumanhin sa kanya si Lin at pinakawalan nito ang pinakamalakas niyang wind blast at biglang tumalsik si Nor patungo sa capital. Nang harapin na ng hari ang Calamity Dragon ay nagsimula na itong mag-ipon ng enerhiya para sa isang atake, na kayang wasakin ang buong kontinente.